Ito na ang talakayan ng issue ng bayan kung saan kasama ang boses ng mamamayan. Naging maanghang ang bardagulan sa social media ng Chinese Embassy at ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, dahil sa sigalot sa laot. Tila naging below the belt din ang mga palitan ng salita. Napunta na kasi sa talayla at sinungaling ang mga patama. Para bigyang linaw ang nangyari, makakausap natin si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Sir Jay Tariela. Magandang umaga po. Sir? Admiral, magandang umaga po, sir. Hello. Ayun. Yes, good morning. Ayun, good morning, good morning Admiral. sa inyong mga taga-subaybay. Salamat po Opo. sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga, sir. Can you walk us through kung paano po nangyari ang palitan ng salita between you and the Chinese Embassy? Well, para sa akin, no, every time na sinasabi ng Chinese Embassy na dapat i-pull out na natin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin dahil tayo ang lumalabag ng international law, I always respond. And para sa akin, yung tanong na ano ba yung sinabi in Rose Garden in Bakama in 2015, and what was also the fisherman's shelter na binanggit ni Foreign Minister Wang Yi more than 3 decades ago, no? Kasi para sa akin, itong mga tanong na to, ang dapat sagutin ng Chinese Embassy. Instead of looking at BRP Sierra Madre, na alam naman natin, naayon sa batas, it is in accordance with our own sovereign rights as a coastal state dito na napapaloob ng ang West Philippine Sea. Ang Chinese Embassy tila ginugulo lagi ang usapan dito. So, for us to clarify once and for all, sino ba talaga nagsisinungaling pagdating sa usapin ng West Philippines? Sir, ano po yung sinabi niyo, yung sinungaling? Paano niyo po naisip yan, sir? Tsaka, ano pong reaction niyo, sir? Kasi parang ginagamit na nila yung ating lengguwahe doon sa kanilang mga Facebook post. Alam mo, yung sinungaling, hindi ko alam na sila pala yun eh. Nag-react lang talaga sila eh. So, since nag-react sila, baka sila nga yung mga sinungaling, di ba? Regarding sa sa paggamit nila ng social media, para sa akin, kung titingnan mo yung mga comments, reaction ng tao, Sir, sabi rin po ng embassy na you attempted to deny the facts when a Chinese Navy assisted a Filipino fisherman at sea in December 2025. Ano pong masasabi niyo rito, sir? alam mo, matagal na issue na yan eh. Ang Chinese Embassy hindi yan nakaka-move on kasi ilan lang naman ang issue na yan. Yan yung issue na sinasabi nilang naglagay pa daw ng karatula yung Pilipino na naka-help me. At sinasabi nilang nawala, humingi ng tulong sa kanila. And then when we talk to the fisherman, ang sabi ng fisherman, natakot lang naman daw siya kaya he ended up doing that kind of sign, no? Para tulungan siya. But in reality, this fisherman is not actually missing. Okay. Sir, moving forward lang, no? Parang ayaw tumigil po nitong Chinese Embassy. In the past, hindi naman sila ganito po ka-aggressive. Ano po siguro ang masasabi nyo rito, sir? Wala sa lahat ng mga kera na yung Chinese Embassy, they look at themselves as great power, pero sa totoo lang, they are paper tiger, no? Imagine, ganyan mag-post sa social media na wala nang sense of decency and professionalism, no? Secondly, para sa akin, kaya naging palingkera na yung Chinese Embassy dahil wala naman talaga silang legal na batayan ng mga sinasabi nila. They just have to be naughty sa ingay nila. At in reality, wala namang legal na batayan na tinitindigan ng embahada ng China. Pero sir, do you think na parang part ito ng kanilang strategy? Kasi parang lalo sila ng uudyok? Well, definitely, no? That is part of their strategy. To confuse the Filipino people, to divide us.
And most importantly, para sabihin na sila yung meron silang legal na tinitindigan kaya pinapakalat nila itong mga bagay na sinasabi nila. And again, kapag inulit-ulit mo yung kasinungalingan, eventually, kung hindi natin sasagutin yan, baka ang mga kababayan natin sa social media, paniwalaan na totoo ang sinasabi ni Go Away.